What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Kung maalala niyo mga kababayan, binalita ni Madam Maharlika na mayroong isang malaking grupo ng kasundaluhan ang nagbabadya ngayon na magkaroon ng paghahanda laban sa administrasyong ito. Nakamakailan lamang sinugundahan nga nitong si Trillanes na marami sa mga grupo ng PMA ang gumagawa ng chat groups o chatters para ilunsad ang planong pagpapatalsik di umano dito sa bangag na administrasyon. Na ngayon pinupwesto nila kung anong araw o petsa sila kikilos para mapaupo na di umano itong si VP Sara sa susunod na taon. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Good news po ba ito? O bad news? Paki-comment nga inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, excited ako na ang Duterte ang muling mamahala sa ating bansa. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, ngayon naghahanda na ang mga bangag sa kung anong pwedeng nilang gawin lalo na't papalapit na ang kanilang katapusan sa loob ng Malacanang. Na ngayon full force sila sa pangungurakot habang sila pa di umano ang nauupo. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Bakit nung panahon ni Duterte, wala naman ang daming anti-Duterte sa labas ng mga military, pero bakit hindi sila na-impluwensyahan? Ang lalakas mang-impluwensya, yung media kalaban lahat ni Duterte. Oligarko kalaban lahat ni Duterte. Yung mga dilawan kakamping kalaban ni Duterte. Pero bakit hindi na-impluwensyahan yung mga aktibong militar? Di ba? Kasi nakikita nila matuwid si Duterte. Tama. Kahit na anong kumbinsi mo dyan sa mga militar at pulis na mga aktibo, pag walang nakikitang mali sa ginagawa mo, bakit naman sila? Tandaan nyo, galing na tayo sa katakot-takot na kudita. Ayaw na nila hanggat maaari. Pero ngayon, sa revelasyon na to ni Trillanes, talagang kayo na po muna ang makinig, no? Uunawain po natin, meron talaga na. Yung chatter sa... pakinggan natin, Yun. Ito, no? Yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya... Okay. Paliwanag lang natin ng konti. Yung chatter sa PMA group, masyadong significant. So, totoo na po to. Hindi na po to static. Mga termino siguro to ng mga militar. No? Yung mga ginagamit nito ni Trillanes. Significant na. Makatotohanan na. Yung mga disgusto ng mga PMA. At mahihinuha nyo rin sa kanya na hindi lang po mga retired tong mga may mga hindi na po nagugustuhan tong nagaganap ngayon. Kundi mga active din. Tuloy-tuloy na po natin. Sana sir magtuloy-tuloy na yan, nang mapatalsik itong mga bangag sa Malacanang dahil sobra na kanilang ginagawa. Makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. Okay. Doon niya lang pinapaliwanag, no? Unang sinasabi ni Trillanes, mayroon ng maliwanag na to, no? Hindi na to biruan, no? Yung mga ugong, hindi na po to simpleng ugong lang. Yung sinasabi ni Marcos na ingay lang, hindi na po to simpleng ingay. Totoo na po to, marami ng galit na militar. Kaya lang, ang sinasabi lang ni Trillanes, eto hindi ka panipaniwala, na kaya merong mga militar, kasi gusto niya sabihin na tong mga militar na to ay mga mapagsamantala. Sasamantalahin nila kasi mukhang baka manalo na si Sara Duterte. Naghahanap na sila ng posisyon. Progressive military career. Hindi naman ganyan yung mga militar mag-isip. Doon muna tayo sa mapagkakasunduan natin. Hindi ako naniniwala na yung mga militar, PMA yan magiging tataas yung mga yan sa ayaw nila sa gusto. Magiging opisyal sila. At saka mga maginoo to. Ang sinasabi lang ni Trillanes, doon lang tayo yung dahilan. Kasi parang gusto niyang sabihin na kanya-kanya ng sip-sip kay BP Sara. Pero ang maliwanag dito, baka anytime, no? Hindi natin alam kasi hindi na raw ecstatic. Hindi ako nagsasabi nito, si Trillanes po to.
could be too Baka gusto na lang mga PMA na maupo talaga itong si VP Sara sa pagka-presidente sa susunod na taon, kung kaya't kumikilos na baka ito ang sinasabi ni Madam Maharlika ni isang malaking aktibong grupo na nagpaplano ngayon kung paano patalsikin sa pwesto itong si Bongbong Marcos. Ano sa tingin niyo mga kababayan? tempting for these PMAers to resist. Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. And ano sila, masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Yung kasi Okay. Yung pinakapaliwanag ni Trillanes, ang matinding problema diyan kasi may mga nag-agitate. Thank you very much kay Edison Nilo, Kuya Buds, at sa lahat ng mga tagapakinig ni BP Sara. Palakas ng palakas, ramdam kahit mga OFW. Okay. Ang paliwanag lang ni Trillanes, hindi na nila ma-deny na meron na talagang grupo o bumubuo na sila diyan sa mga active military. No? Ayon kay Trillanes. Kaya lang ang paliwanag niya lang kasi may constant na nagre-recruit ng mga pro-Duterte at talagang humahanap lang ng tiyempo. Sa atin naman, ako naman nakikita ko hindi basta-basta malilin lang yung mga PMA-er. PMA itong pinag-uusapan natin ha. PMA chatter ha. May nabasa ako kanina ba nakikinig yung ini-squill niya yung laman ng mga ano nila. Hindi ko alam. Kung bakit ginagawa to ni Trillanes. Siguro gusto niyang unahan no na pinag-iingat niya tong gobyerno kasi yari siya rin. Masyado siyang identified na anti-Duterte. Siya po yata yung unang kinakabahan na baka makabalik si BP, maging pinuno si BP Sara, yari siya. Kaya inuunahan niya ng paninira itong mga grupo na to na ayaw, marami na nakikita. Okay. Kung tutusin, hindi po yan yung gusto sana natin, no. Kaya lang parang wala nang magawa eh. Walang maasahan sa gobyerno eh. Huwag niyo sabihin na Huwag niyo pong sabihin na natutuwa yung mga militar at mga pulis sa ginagawa sa kanila ng Quadcom. Nakita niyo po yung treatment sa kanilang Quadcom, parang ibang uri talaga. Sabi ko po hindi talaga matutuwa. Hindi talaga kailanman matutuwa tong mga militar at saka mga kapulisan natin sa ginagawa ng Quadcom. Kaya doon lang sablay, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Trillanes na ang pinakadahilan yung pagre-recruit. Meron talaga kasi ang dami ng makukumpara nila eh, di ba? Pero yung disgusto ng mga militar ngayon, hindi po yan dahil sa hindi mo madadaan. Tingin ko napakatatalino ng mga PMAer para mauto sila. Hindi po sila nauto. Siguro ako tingin ko parang ano ba tayo? Hindi ba tagapagtanggol tayo ng mamamayan? Tagapagtanggol tayo ng konstitusyon? Correct. Isa na lang. Alam niyo kawawa po si Ferdinand Marcos Jr. Si parang clueless siya eh. May warning na yung kapatid niya, di ba? Huwag niyo namang ipahamak yung kapatid ko na pinapipirma ninyo ng budget na alam na ni Aimee. Nakikita ni Aimee na inuuna lang to si BP Sara para maipwesto nila yung pamalit dahil anytime kung si BP Sara mawawala sa landas nila at naipwesto nila yung pamalit na hindi si Chis Escudero dahil waiter lang. Alam niyo na kung sino yung gusto nilang ipalit diyan. Kasi po members ng Senate at House of Representatives ang malamang na maipalit diyan, no? Malamang hindi si Chis. Kaya bubuhusan nila na natutuduhan nila na matuluyan ma-impeach to si BP Sara. Para pag yung nakaupo na, yung gusto nila, madali na po si Ferdinand Marcos Jr. na i-impeach din. Bakit? Ang dami pong nakikita natin paglabag. Diyan na lang sa paglilipat ng pera. Dito sa budget na to. Kaya parang anong tawag dito? Parang pain. Once na pinirmahan yan, puta yan ng goodbye na yan sa kanyang malapit-lapit ng mapa-impeach yan. Depende rin sa magiging resulta sa 2025, no?
Depende po yan sa magiging resulta din sa 2025 kung talagang matutuluyan si VP Sara dyan sa impeachment. Kasi pag nakarating po sa, naging busy na po sila sa pangangampanya, kanya-kanya na po munang kayod yan. Siyempre, lalo na po yung mga miyembro ng Quadcom, Correct. napakarami pong galit na tao sa kanila, kinakailangan nila mangampanya ngayon. No? Kinakailangan po nilang tapatan ng sipag sa pangangampanya dahil kung hindi, yari po sila. Kami po nagsabi, hindi po ako naniniwala kay Trillanes. Kasi iba po yung pagpapaliwanag niya. Pero ang pinapaliwanag kasi ni Trillanes ganito. Dahil wala raw pong tigil. Ito ang sinasabi ni Trillanes. May mga pro-Duterte, lalo na yung mga retired official, na walang tigil na nangangampanya dito sa mga PMA, yung mga PMA groups, siguro mga chatter o di mga chat group, di ba? Mga chat group yan. Iba yung kaya hindi, yung pag pinaniwalaan nyo si Trillanes, yun yung ayon sa kanya, no? Na kaya may mga malawak ng ngayon, na i-impluwensyahan dahil patuloy daw yung recruitment na ginagawa ng mga pro-Duterte. Yun yung paliwanag ni Trillanes. Pero ang hindi maitatanggi, revelasyon ni Trillanes, no? Hindi natin paniniwalaan yung paliwanag niya. Ang pinaniniwalaan natin, yung sinasabi niya na mayroon na talagang nabubuo ngayon, maski po sa mga active Correct. na mga PMA chat group. Hindi nyo ibig sabihin, ang paliwanag niya lang dyan kasi nang i-influensya yung mga pro-Duterte. Pero ang katotohanan, sa revelasyon ni Trillanes, yung hindi lang natin paniniwalaan sa kanya, yung sinasabi niya na kaya yung mga yan, kaya tong mga active military and police officials na mga miyembro ng PMA o PMA kala ko member ng mga PMA group, chatter groups, no? Yan lang yung paliwanag ni Trillanes. Pero ang mahihinuha mo, talagang mayroong active na sentiment na ayaw nila sa nagaganap. Yan na lang . Kitang-kita natin, sino pong matino ang hindi magagalit na lahat yan ay ilalagay sa Lahat po to ay ilalagay lang sa ayuda na hindi mo maintindihan kung bakit mamimigay ng ayuda. Lalo na yung AKAP, yan po ang bakit naayudahan na ba yung mga pinakamahihirap? Kasi ito pong AKAP, para po halatang-halata . Okay lang yung binibigyan mo ng ayuda, yung yung 4-piece, pansamantala yan, mahirap sila. Pag graduate yung anak nila, tapos na. Yung IX naman, di ba yan yung yung temporary na nasa crisis, nawala ng trabaho, mga ganun yan di ba? Okay. At dito sa video na to, mga kababayan ni ating panoorin, no? Itong si Atty. Harry Roque, na once na i-approve o pirmahan nitong si Bonget at Tambalos itong nasabing budget, di umano ay kikilos na ang ating mga kasundaluhan dahil sa unfair o injustice ito para sa mamamayan. Kung kaya't sabay-sabay natin panoorin. Balitaan nyo na nagdesisyon na ang ating presidente, ang Marcos Jr., na lalagdaan pa rin niya ang budget pagdating ng 30 ng Disyembre. Anong ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin nito talaga walang pakialam ang Marcos Jr. sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Ito ang pinakakorap na budget at tinanggap niya buong puso itong korap na budget nito. Siguro, pinagpaliban lang niya yung naunang pagpipirma niya kasi nagulat siya sa galit ng taong bayan. Pero ngayon siguro nakapag-usap na sila ni Tambaluslos at inassure siya ni Tambaluslos, huwag kang maglala, sa dami ng ayudang pamimigay natin, bibili natin ang loyalty ng mamamayan, pati na ng sundalo. Grabe, kaya no? yan, sa tingin ko, hindi. Pero malinaw na malinaw po ang pangunahing mensahe. Wala akong pakialam sa inyong mga mamamayang Pilipino. Meron akong pinagsisilbihan, hindi ang mamamayang Pilipino. So ano pa ang mensahe na nakukuha natin dito sa desisyon ng presidente na lagdaan itong pinakakorap na national budget? Well, unang-una, ang tunay na may hawak na kapangyarihan, Tambaluslos. Hindi ang presidente, hindi ang Lisa Marcos, si Tambaluslos. Bakit? Di ba? Si Tambaluslos ang pangunahing nakinabang doon sa pagbabago ng budget. Dinoble niya ang budget ng Kongreso. Di ba pinablish sa dyaryo kung magkano nakukuha ng mga congressman? 30 million pa lang sa opisyal na budget ng gobyerno. Pero dahil dinoble niya, 60 million. Ay bukod pa yan, yung sinasabi ko na tagwa 1.5 billion sila na infrastructure na 50% binubulsa nila. So 750 plus 60, 810. Meron pa yung tupad at saka AX. So 820 million
kada taon ang kikitain ng kada kongresista. Mantakin nyo yan mga kababayan, 820 milyon kada taon ang kinikita ng mga kongresista. Grabe, paldo-paldo nga naman sila. Tapos ang pinamimigay lamang ay mga ayuda, mga relief goods sa mga ordinaryong mamamayan. Ay naku, kaya hindi katakataka na itong sina Kimbo, ang mga tuwadcom, no, ay nakabibili-bili ng mga luxury vans, luxury bags, luxury watches na kanilang pinagmamalaki na galing naman sa nakaw. Ang lala. Siyempre, ang pangunahing nagpatunay na siyang tunay na mayroong kapangyarihan ang tambaluslos. So, suportahan siya ng kanyang mga kasamahan ngayon sa Kongreso dahil limpak-limpak na salapi ang binigay niya sa kanila sa panahon na nangangailangan sila ng pera pamudmud sa taong bayan. Dahil ito nga po ay panahon ng eleksyon. Well, bukod po dyan, ang susunod na mensahe ay hindi lang pinakamalakas ang tambaluslos, may hawak ang tambaluslos kay Marcos Jr. Ano kaya yon? Malay natin, baka meron siyang mga video rin, gaya ng video na pinalabas ni Maharlika. Alam mo, maski akong pinagbibintangan na naglabas niyang video na yan, ang katotohanan, galing lang yan sa napakalapit kay Marcos Jr. Dahil sino ba naman ang makakakuha ng ganyang video na sumisinghot ang presidente kung hindi isang taong napakalapit? Ano kaya ang hawak ni Tambaluslos kay Marcos Jr. na talagang lahat ng gusto ni Tambaluslos pinagbigyan. Miski narinig naman ng presidente yung sigaw ng taong bayan na ayaw nila ng pinakakurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe, no? So, nagwagi ang Tambaluslos at siya ngayon ang pinakamakapangyarihan sa bansang ito. Ano pang mensahe? Well, bukod dun sa talagang si Tambaluslos ang namumuno sa ating bayan, talagang takot ang presidente sa mga mambabatas, sa mga congressman at senatong. Bakit? Siyempre, nandiyan magmumula ang impeachment. So kapag binusog rin niya ang mga congressman na siyang mag-ahay ng impeachment, yung kanyang pulboronic na video, hindi po pwede maging basihan para magsampa ng impeachment. Dahil nabili na niya ang loyalty ng mga congressman. At siyempre, kung makalusot man yan, nandun na rin ang mga senatong. Kasi mga senatong, di ba, una, umaayaw sila sa AKAP. Biglang binigyan ng 5 billion, tumahimik na, 200 million na AKAP. Alam niyo yung AKAP na yan, nakakaiba yan kasi kongresista at senatong lang mamimigay, hindi yan pamimigay ng DSWD. Ang DSWD, AX, ang DOLE, tupad. Pero yung AKAP talaga, mga mambabatas lang mamimigay niyan, nalabag doon sa desisyon sa kaso na hinain ko. Yung Belica versus Executive Secretary, kung saan sinabi talaga ng Korte Suprema na ang mga mambabatas wala nang pakialam matapos nila maipasa ang pangtaunang budget. So, ang susunod na mensahe dyan, bukod sa pinakamalakas at pinakamakamangyarihan ang ating Tambaluslos, ay takot ang Marcos Jr. sa mga mambabatas dahil naririyan ang impeachment at posibilidad na pwede siya matanggal sa anong mga issue. Pulboronic issue. Nangunguna yan kasi yan po ay betrayal of public trust. Bakit? Trabaho ng presidente na magpatupad ng batas. Kapag di mo pinapatupad ng batas, syempre, betrayal of public trust yan. Pangalawa, yung paggasta ng pera ng PhilHealth na sang-ayon doon sa batas na aking sinulong, kaya alam ko yan inside and out, hindi po pwede gamitin kundi para pababain lamang ang mga contribution ng mga miyembro o di man kaya taasan ang mga benepisyo ng miyembro. Hindi yan po pwede ibalik sa national government at pondohan ng unprogrammed funds. Okay? So, yan ang napakalakas din na mensahe. Takot ang Marcos Jr. sa impeachment sa Kongreso. Tama kayo, Atty. Harry Roque. Nakakapagtaka nga na bakit ganyan katakot. Itong si Bonget, siya naman talaga ang presidente. Anong alas kaya ang tinatago nitong si Tambalos dito kay Bonget, mga kababayan? May idea po ba kayo? Pag-i-comment nga sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Ano pang mensahe? Ininsulto niya ang militar. Dahil dun sa pagtaas ng kanilang subsistence allowance na 200 pesos per head, humigit kumulang 10,000 isang taon. Bakit ininsulto? Akala niya, mabibili niya yung loyalty ng ating mga kasandaluhan sa halagang 10,000 kada taon. Naku, insulto po yan. Dahil alam niyo itong mga militar na ito, bago sila pumasok ng militar at pagkapasok nila ng militar, isang paan nila, nandun na sa libingan. Dahil inaalay na nila ang buhay nila sa inang bayan. Dahil dito nga sa ating bayan, merong sinasabi ng Guinness Book of World Record, the longest running insurgency na ang kalaban nga natin, mga teroristang si PPNPA na ngayon, ayun, naghaharing uri kasama ni Tambaluslos sa Congress na nagpakulong pa sa mga bemedaled military officers gaya ni Wilkin Villanueva at ni Colonel Grijaldo. No? Matakin niyo yan, yung kalaban ng gobyerno ang siyang nagpakulong sa mga nag-aalay ng buhay para sa inang bayan. Hindi po katanggap-tanggap yan. At sa tingin ko, ang mensahe na isa pang pinararating ng presidente nang siya ay pumirma o pipirma dito sa budget neto, kaya ko kong bilhin ang loyalty ng militar. Yan ang akala niya. Tignan natin kung ano mangyayari sa Enero. At nababasa niyo ba yung mga
open letter ng mga opisyalis ng militar. Bagamat sila ay mga retirado, siyempre yung mga active hindi naman pwedeng pumirma. Yan ay talagang dahilan para sila ay mawalan ng hanap buhay. Pero yung mga retirado, I am sure, talagang kapareho din ng damdamin ng mga nasa active service. Except Correct. na lang, siguro, yung Browner, no? Alam naman natin na talagang super sip-sip sa mag-asawa. Ano pang mensahe na pinararating ng presidente? Well, walang kahalaga ang kalusugan ng mga Pilipino. Wala akong pakialam kung mamamatay kayo sa kahirapan, pero yung zero budget ng PhilHealth, hay nako, tanggapin na natin yan na realidad. Dahil itong presidenteng ito, palibasa, anak ng magnanakaw na diktador, at talaga naman nagpasasa sa kaban ng bayan, hayan, walang pakialam sa kapakanan ng mga mahihirap na nagkakasakit, kaya hindi niya ginalaw ang zero budget ng PhilHealth. Bukod pa dyan, wala rin akong pakialam dyan sa mga public school students natin at mga nag-aaral sa State University and colleges na binawasan ng budget para doon sa libreng tuition na ating sinulong. Unang-una, bakit siya makikialam dyan sa mga public school students na yan? Mga anak naman niya, mga anak mayaman at hindi kinakailangan pumasok sa public school. Hayaan mong mawala ng computer, yung mga hinayupak. Ayan nga, Atty. Harry Roque, no, kakapasok lang na nabalitaan ko din na balik na naman sa pagkakaroon ng tuition fee. May binabayad na naman ang mga estudyante na tuition fee kada taon at hindi na libre ang pagpapaaral. Grabe. Na noong panahon ni Duterte, pinirmahan niya nga ang libreng edukasyon para sa lahat pero ngayon binawi naman ng bangag na administrasyon ito. Napakalala. Na mahihirap na yan. Dahil yung mga mahihirap na yan, yan ang mga nagre-rebelde laban sa mga Marcos regime. Yan ang mensahe. Kaya hayaan natin na malabag ang saligang batas at hindi masunod ang sa ating saligang batas na dapat ang pinakamataas na budget na pupunta sa DepEd. Diba malinaw yung mensahe na yan sa paglagda nitong pinaka-kurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. At siyempre, dahil ang number 1 ngayon na budget ay napunta sa DPWH, again, makikinabang na naman ang mga congressman at senatong. Yan ay, ano pa rin, consistent sa akin sinasabi na talagang ang naghaharing uri, si Mr. Speaker, dahil karamihan talaga na makikita dyan ng 50% ng tongpats ay mga kongresista. Siyempre, nandyan na rin mga senador, o 24 lang sila, mas importante siguro kay Marcos Jr., yung mga senatong na 318. No? At saka, malinaw na malinaw pang mensahe na pinararating, walang pakialam ang Marcos Jr. sa inyong saligang batas. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit po tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami pong salamat mga kababayan. Ingat and God bless.